Tara na at samahan niyo po ako sa pagluluto. At bago ang lahat, pasensya na po sa aking voice over dahil po nahihirapan ako sa pagsasalita dahil dumaan po ako sa chemotherapy. Simulan na po natin ang pagluluto. Ihanda na natin ang celery, ang bawang, red onion, pwede rin po yung shallot o kaya ay yellow onion, at ang pinaka-paborito ko sa lahat ng gulay, kamatis. Meron din tayong luya. Hiwain lang po natin ng ganito kalaki. Pitpirin po natin gamit ang kutsilyo upang lumabas ang lasa ng luya. Balatan natin ang carrot. Hiwain ito ng pa-slant habang iniikot natin ang carrots. Ang tawag po dyan ay round slice. Hiniwa-hiwa ko po siya ng mas maliit para mas lumabas po yung lasa ng ingredients. Meron din tayo ditong kalahating hiwa ng buong manok. Binalatan at nag-iwan ng konting balat ng manok. Simulan na natin ang ating pagluto. Sa mainit na kawali, maglagay lamang ng kaunting mantika. Ilagay ang luya. Ang bawang. Sibuyas, hinaan natin ang apoy at tuloy-tuloy lamang ang paghalo hanggang sa lumabas ang aroma ng sibuyas. At panghuli nating igisa ang kamatis. Tuloy-tuloy ang paghalo para hindi masunog ito. Kapag ganito po yung kamatis, medyo luto na siya o half cook, pwede na po siyang ilagay sa pressure cooker. Ilagay po natin lahat ng ating ginisa. Ilagay na natin ang carrots.
ang celery, ilagay na natin sa ibabaw ang manok. Binudburan ko na rin ng Italian seasonings pero optional lang po to. Ito ay yung dried leaf na may pinaghalong parsley, basil, rosemary at ground black pepper. Lagyan ng kaunting asin o kaya sapat para sa inyong panlasa. Para sa soup base, pwede po natin siyang lagyan ng chicken broth or optional lamang po to, pwede ding tubig lamang. At syempre po pwede din pong magkahalong tubig at broth chicken. Tansyahin na lang po natin. Para sa akin ang tubig, tamang-tama lamang sa level ng mga gulay. Handa na ang lahat sa pressure cooker. Takpan na po natin. Then iset po natin siya sa pressure cooker. Sa soup settings ko po siya nilagay. At nag-add po ako ng time 30 minutes. Then press na natin ang start. Yan, ready na. F na ang nakalagay dyan. It means finish, luto na po siya. Bago po buksan, i-air release po natin siya. Paalala lamang po sa air release valve na ito, ilayo po natin ang anumang parte ng ating katawan dahil mapapasok po tayo dyan. Pagkatapos nyan, mas madali mo na siyang buksan. Ganito po ang resulta ng ating soup. Napakabango. Sarap sa amoy. Yung mga ingredients, malambot na po yan pero hindi po siya lusak. At meron pa po pala akong isang ingredients na nakalimutang ilagay. Kung gusto nyo pong makulay ang sabaw, pwede nyo pong lagyan ng tomato paste. Optional lamang po ito. Mainit-init pa naman yung sabaw kaya inahalo ko na yung tomato paste dyan. Takpan at lutuin ng mga 3 hanggang 5 minuto. Heto na po ang ating napakasarap na sabaw. Marami pong benepisyo ang naibibigay ng celery. Po ay mayaman sa antioxidants, mabuti para sa digestion, panlaban sa cancer, pampalakas ng immune system, makakaiwas sa sakit sa puso, makakatulong sa blood pressure, makakatulong sa sakit ng arthritis, at marami pa pong iba. Maraming salamat po sa inyong panunood.